Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video, kung gusto mo bang kumita dito sa Facebook this year 2025 at merong nga pong bagong update at kung ikaw is alam mo na yung mga video mo is merong mga suspicious na pwede kang ma-plug or pwede kang ma-demonetize. Well, etong video na to is para sa'yo dahil meron na nga pong update si Facebook. So ito nga new on Facebook, cracking down on spammy content. So, pag-uusapan natin ano nga ba ito. Sabi dito ni Facebook, may bagong rules ngayon si Facebook. Unang-una, mahalaga na dapat natin matutunan itong update na to. Binabawasan ni Facebook ang reach ng spammy content. Halimbawa, ito, mahabang caption na walang connect sa sobrang daming hashtag. So, before, ito yung ginagawa natin, alam naman natin, yung hashtag is nakakatulong para ma-discover yung video natin. Pero kung nagiging spammy na yung paggamit natin ng hashtag or mahabang captions na unrelated sa video, for sure, ilo-low yung ating visibility o yung ating reach. Okay? So, pangalawa, mga account na gumagamit ng like to like, ayan, follow to follow, or fake engagement, pwedeng maban or ma-demonetize. Alam ko po na mostly ng mga newbie ay nahihirapan magparami ng mga followers or views. Pero dapat mag-focus pa rin tayo sa ating video or sa ating personal upload. Mas maganda kung makakapag create tayo ng community or makakakuha tayo ng followers na talagang susubaybayan kayo. So, kayo na po yung bahala kung anong pong mga content or niche yung inyong susimulan. Mas mahalaga po na mag-focus tayo sa content compare dito sa like to like, follow to follow, fake engagement po yung tawag dito. Meron pa nga ibang term dito na manufactured engagement. So, be very careful dahil itong monetization rules ni Facebook is napaka-stricto na. Okay? So, sabi nga dito, spammy content crowds out authentic creator where cracking down by, ayan, lowering the reach of account sharing spammy content. Again, iwasan nyo pong maglagay ng maraming hashtag, yung mga word na CMI, follow to follow, count me in, yan, for sure yan. Maglo-lower yung views or yung feeds or yung reach nyo. Yung investing more in effort, sabi dito ni Facebook, siguro magdadagdag sila ng mga artificial intelligence na mga machine wherein madedetect yung mga ganitong content. At i-remove yung mga accounts that coordinate pics, engagement, and impersonate others. Naku, mag-ingat po tayo. Dahil po, marami po talagang mga genuine or original creators ang naban dahil po sa mga impersonator na ito. Okay? Ano yung tip natin dito? Panatiling maikli at relevant ang caption. Iwasan ang pag-abuso sa hashtag para qualified sa monetization. So, ilang hashtag ba ang dapat nating ilagay sa ating mga content or video? Usually 3 to 5, pwede na po yon. At related po dapat sa content or video nyo. Okay? So, paano tayo kikita ng tama or legal dito sa Facebook new content monetization update, Sabi dito, mga approved na paraan para kumita. Sa in-stream ad, kailangan ng original high-quality video. Bawal ang recycled content. So, ano nga ba yung mga recycled content? Ito po yung na-post na, tapos pinost natin ulit ng walang meaningful enhancement, walang added value dun sa video. Okay, kung more on commentary or reviews, make it sure, lagyan nyo na additional editing. Okay, so kailangan talaga original. Nakikita nyo po ito. Ito po isang example ng spammy content. Sabi dito, spam network often create hundreds of accounts to share the same spammy content. Ito totoo po ito nag-exist po ito. Merong yung mga publisher na nagki-create ng mga fake account para lang po i-share po ito sa different account, At dumami po yung mga shares or likes. Yan. Account engaging in this behavior
will be ineligible for monetization and may see lower audience reach. Ayan o, 'di ba? Sample na ito, pinost na ni Alice, tapos pinost ulit to ni Carlos, tapos nagtag siya ng iba pang creator. Ayan o. So, ayan yung sample. Isang video, nire-upload nila ng nire-upload. Okay, so sa ano naman, sa pan subscription, mag-build tayo ng loyal followers sa pamamagitan ng tunay na engagement, walang fake account. So, pwede tayong kumita dito bukod sa in-stream ads or sa videos na long form. Sa brand collaboration, makipag-partner sa mga brands. Pina-prioritize ni Facebook ang creator na may mga tunay na engagement. So, yun po talaga yung totoo ngayong update na ito. So, dapat maging aware tayo lahat dito. No? Dapat updated tayo. Baka tayo mapag-iwanan na ni Facebook at mas lalong hindi tayo ma-discover dito sa platform. Pro tip, ito, paano tayo kikita ng tama kay Facebook. Si Facebook mas binavalue yung authentic creators. Mag-post ng content na related sa niche mo. Ano nga ba yung niche? Baka hindi nyo pa alam. Ito po yung topic no, na pwede nyo simulan. Meron po tayong mga nakikita ng mga creators na yung mga halo-halo yung video or content nila. Pero I highly suggest, no, kung kayo po ay mag-start being content creator, dapat mag-build tayo ng originality or ng pagkakilanlan natin. For example, more on tutorial video, more on entertaining, informative, educational. Ayun yung mga example na niche or topic. Halimbawa, kung beauty page ka, huwag mag-post ng random. Ayan, tungkol sa kotse na may mga viral. Ayan. So, ang layo. Kung beauty yung page mo related sa beauties or sa mga anything, dapat hindi siya maghahalo. So, nalilito yung algorithm kung saan nga ba ipapakita yung mga content natin. Okay? So, dapat magkaroon ng authentic na content or niche. Paano natin may iwasan yung suspension or being flagged dito ngayon sa bagong update? So, dapat nating iwasan, huwag tayong mag-create ng mga pages ng mga sikat, no, na hinahangaan natin. So, alam ko naman yung reason kung bakit tayo gagawa ng mga fake account or ng mga impersonator na account. Why? Kasi nga, kilala na sila. So, mas madali na dumami yung followers. But, yun nga, sabi dito ni Facebook, no, 23 million fake profiles ang binan nila. Ayan, so pakita natin sa inyo. Ito yun. Spammy caption. Ito yung spammy caption. Makikita nyo, ito, before natin ituloy itong para maiwasan yung suspension. Ito yung spammy caption. So, makikita nyo dito yung isang example. Ang caption niya is related sa car, pero yung pictures is pagkain. So, spammy ang tawag dito. Okay? Tapos yung kanyang mga hashtag is irrelevant din dito sa dalawang topic, sa car, tsaka dito sa kanyang picture. So, baka ganito yung ginagawa nyo. So, make it sure, no, na, ayan, ingat po tayo. Sabi dito, 23 million fake profile na ang naban noong 2024. Huwag nang magpanggap ng ibang tao. So, totoo po ito, no, naging biktima din tayo ng impersonator at nagkaroon tayo ng mga suspension ng monetization dahil dito. So, make it sure kung meron kayong nakikita ng mga impersonator na hindi authentic yung identity, i-report nyo kaagad para mawala. At least, tulong natin ito sa creators. Para maiwasan yung suspension or maging flag or ma-remove yung page nyo or ma-demonetize tayo. Fake engagement. Ano nga ba ito? Pagbili ng likes, comments, ayan, nakikita ito ng AI ni Facebook. Pwedeng maban ang page mo. Kung kayo po ay nagkaroon ng mga engagement, followers, or views sa hindi mabilang, no? Or naabuso niya yung features na ito, yung fake engagement. Yung alam niyo na, hindi naman masama mag-engage sa different creator. Make it sure authentic, sabi nga ni Facebook. So, kung tayo ay magko-comment ng count me in dun sa video na tungkol sa pagkain, di ba? So, irrelevant. So, possible yan maging fake engagement ang dating. Now, ito pa, spammy content. Okay, spammy content, pinakita ko sa inyo kanina.
gamitin ng bagong comment feedback. Ito yung sinasabi nating comment feedback. Ayan, oh. So, para i-hide yung irrelevant replies, ito, pwede yan. Ayan, makikita nyo guys dito. We're testing a feature per comment so people can signal once that are irrelevant or don't fit the spirit of conversation. So ngayon, ang sinasabi natin, kung tayo ay nagko-comment ng engage to engage, like to like, follow to follow, ma-lower po yung feeds nyo. For sure, kayo din po ang maapektuhan yan. Okay? Pwedeng ma-demonetize, sabi nga po dito ni Facebook. So, be very careful na sa pagko-comment ng mga irrelevant or being spammy dito sa comment section ng mga videos. Okay? So, ito yung isang strategy na pwedeng makasalba para maiwasan nating ma-remove yung page or magkaroon ng demonetized na account. I-enable yung moderation assist. Napaka-importante ng moderation assist. Ginagamit ko po ito. So, yung moderation assist para itong artificial na assistant wherein maglalagay kayo doon ng command na if-filter nyo lang yung mga comments ng viewers nyo, followers nyo. Kapag po na-detect ni moderation assist na itong comment na to ay may command na hindi dapat ipakita or i-delete, susundin nung ano na yun, moderation assist. So, alam ko, explore nyo na lang yung moderation assist sa inyong page or profile. Okay? Para auto-block ang fake account at i-report ang impersonators. So, yun po yung isang malaking tulong sa atin ni Facebook na merong moderation assist. Okay? Na tinatawag. Okay? So, ayan. Ano pa ba yung pwede natin i-share dito? Ito yung final tips, no? Maging authentic lang tayo, guys. Iwasan natin yung tactic na mag-focus tayo sa sa mga like to like, huwag tayong mag-focus diyan. Instead, mag-focus tayo sa content na may value. Okay? So, guys, for now, medyo humaba yung video natin and sa susunod na video, pag-usapan pa natin ito ng mas clear, mas detailed. So kung nagustuhan itong video na to, don't forget to subscribe, click the bell icon at pa-share na din po ito sa inyong mga kailalang mga content creator. Baka hindi pa sila updated. So dapat natin silang bigyan ng new na update, lalong-lalo na kung magsisimula pa lang sila para maiwasan nilang maban at ma-monetize sila ng tama dito sa Facebook monetization at lalong-lalo na sa bagong update na to. So for now, maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!